Sikat na naman natin sa Ronald. Live ka na, wala nang sisisihan yan. Okay, let's go. 1, 2, 3. Hello, hello! Welcome back to your favorite Tres Super Marios discussion, ang political podcast, Project Pilipinas. Ang daming ganap since last time we discussed yung mga latest sa Philippine politics. Mukhang Mark and Ronald, hindi lang natin dinidiscuss ang politics, mukhang we're influencing what's happening. Yung isang sinabi ko sa ICC, tinanong ng media sa DOJ, tinanong media sa Supreme Court. Tapos nakalagay on Richard Haydarn's vlog. Tapos yung impeachment naman, di ba? Nako, tinanong pa. Ang nag-clarify pa si Tulfo. Di ba? Erwin, ay, wala akong alam dyan. So, kailangan pa niya sagutin tuloy. Mukhang hindi na to podcast. Medyo iba nang ginagawa natin ngayon. Sir Ronald, kamusta ka na? At nagkasagutan si Vice President Sara at saka si Congressman Garin. Yun, Sabi exactly. ni Congressman Garin, sino yung source mo? Sino yung source mo? Buti na lang hindi sinabi ni Vice President. Si Haydarian, tsaka si Llamas, tsaka si Mark. No? Buti na lang hindi sinabi yun. Kasi sisikat tayo lalo pag sinabi nila. Basta ako ang narinig ko, I don't know kung ano narinig ko, 240 daw yung open sa lower house at least. At somewhere wondering if Ilan ba kailangan? Ilan ba kailangan? No, 240 will be enough in the Congress. Yung issue yung 17 sa Senate ang kailangan, di ba? Two-thirds man. Yeah. That's 17, I think. Hindi, 8 lang yung kailangan sa Senate para ma-block yung conviction. Yeah. So, yung conviction. 8, di ba? So, Yeah, from 24, so 60. So, I need 1 to 17, right? Yeah. That's what my understanding is. So yun lang ang issue ngayon. But At sa bilang ko ay 4 na lang yung natitira. that's why, Sir Ronald, I had a suggestion for one of those four. Sabi ko, why not BBM will offer Robin Hood Padilla the VP? Hindi naman na kailangan. Tapos si Ron, sabi, ma'am, may urge talaga ako mag-serve eh. May urge talaga ako. Mag-urge ako. What if he'll offer it to 10 different people sa Senate? siguro kung 8 pa yung natitira, Hindi na pwedeng offeran yung isa. To split the ticket. Oo, di ba? Pero sa ngayon kasi ang bilang ko 4 na lang. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan i-offer ng... But that would be a crazy Machiavellian move, Pero no? yung mga Duterte side kaya, naliligaw na din kaya sila doon sa mga pwedeng nasa edge o Wala silang panligaw eh. wala silang maaalok. Wala silang may aalok eh. Medyo tuyot na naman medyo. Oo nga, Ano na, oo. Calling a spade, di ba? Medyo. Ikaw, Mark, anong basa mo? Do you think we're just messing around here and pinapatulan lang tayo ng media? 1 million views na yung pinost kong breaking. More than 2. Hindi, sinabi sa akin, para lang yata tayo na informed source. Ikaw, Mark, sa tingin mo, ano magagagawa natin dito? Did you ever expect things we say here will drive the news cycle? Pati si Sara. Ay, alas ko. Naalala mo, nagdedebate pa tayo over ICC noon, di ba? Oo, ayan tuloy. Di ba? Pero before going to the ICC and Pebbles and all of that, I want to ask you, Ronald, look at the press conference of Sara. It was very interesting. Parang triple speak ang ginawa niya. Diba? Sa isang banda, ayoko naman talaga mag-vice president. Hindi ang kawalan sa akin pag hindi na ako vice president. Ito biglang, nung tinanong siya, so you regret it? Ay, hindi. Kasi kung ano talaga siya, pag hindi ako vice president, yari ako ngayon. So tatakbo ka. Hindi naman ako tatakbo. Pero kailangan ko, like she was saying 10 things. And then parating niya sinasabi, andan lang ako for Visayas and Mindanao. And then patama siya kay BBM, pero patama rin siya sa Congress. Like, Hindi siya triple speak. ano yan? Because Sabog, triple speak entails sophistication. So what was going on if it's not triple speak? Para Sabog speak. Hindi, baka mismo siya nalilito sa sinasabi. Iba yun. Right. Ikaw, Mark, what is your read of... you checked I posted some part, di ba, na nag-viral na. Dalawang nag-viral sa akin na naka 10 million views yung Urge, ERJJ niya, no? At saka yung post ko kay Sara na hindi kawalan sa akin ng pagkawala ng Vice President. What is your read of that press Di ba, conference? Mark, triple speak entails calculation. Medyo gumagano. Calculation and sophistication. Meron kang plano, na meron kang... Like I always say nga, ito yung chance for Sara to prove yung kanyang leadership eh. Kasi yung Duterte na kampo, lumalabas siya na yung tinitingnan eh. Parang tapos na yun. Hindi, pero what's ever left dun sa kampo nila,
si Sara ang tinitingnan dahil siya yung inaasahan nila for 2028. So, she has to lead this. Kumbaga, yung dad niya, syempre, ang dami na ding problema, ang dami ding... So, I'm not sure if he's not capable of stepping up and... Halimbawa, binawi ko na yung sinabi ko several months ago. Sabi ko, ano na naman binawi mo? Hindi, sabi ko kasi noon na baka kailangan niyang paltan yung kanyang mga Mark, advisors. baka kailangan mo i-reporter si Sir. Yes, sir. Kailangan niyang paltan yung kanyang mga speechwriter, kailangan niyang paltan yung kanyang mga advisors, strategies. Right. Tingin ko kahit sinong strategist, advisor, handler, speechwriter, mahihirapan. Susuko. Oo, mahihirapan dahil... Matigas ulo. Hindi, tsaka issue na rito, katauhan eh. Mukhang gano'n na talaga yung katauhan niya eh. No, Right. hindi na yun ma-manage, hindi na yun ma-influensyahan ng kahit sinong magaling na strategist at saka advisor. So, beyond redemption. Halimbawa yung exchange nila ni Senator Risa, Right. yung simpleng tanong, di ba? Dalawang tanong lang yun eh. Simpleng tanong, tapos ganun yung pinopoliticize ng tanong. Di ba sabi Tapos pinaliwanag niya paano pinopoliticize yung tanong na lumalabas siya yung libro ang politicized. Hindi lang yun, di ba? Parang sinabi ni Senator Risa din. I was so amazed nung pinapanood ko siya. Anong pinagkagawa nito? What's happening? Nung una, di ba sinasabi ni VP Sara? He's a lawyer. She's a lawyer, di ba? I will surrender to the wisdom of the Senate. Di ba? Pagdating sa budget. Tapos nung tinanong na tungkol sa budget, you are politicizing. Hindi, yun nga eh. Hindi, ito yung nangyari, di ba? Patapos pa lang si Risa, let me make a rebuttal to your akbayan speech. And then biglang, ano po ulit yung tanong? Di ba? Gumano siya. Ano ulit po yung tanong? Tapos biglang si Riza, ano daw? Ganito lang tanong ko. Tapos biglang si ma'am, okay, I'll ask my assistant. Parang gano'n, back to naman. Meron siyang parang gano'n eh. Yung di ba gano'n yung mga troll ng DDS? Yung sobrang tangential. Bakit? What about? Ganun. Tapos biglang, anong relate? Di ba? Yung mga pumunta siya sa akin noong 2016 para humingi ng support. Parang ano kinalaman niya? How is that helping your case? As a lawyer, alam mo ibig sabihin ng non sequitur. Yeah, para totally parang irrelevant. Parang tanong nga, ano ba yung laman ng libro na isang kaibigan? Ayun tanong. Tapos ang haba na ng story, parang MMK na. Meron ng 2016, dalawang beses ka natalo, gano'n, daming mga sinasabi gano'n. Saka yung mga magulang nito mga bata, nabibigyan ko ng libro. No, sila yung boboto. Tapos puro pangalan ko yung nandun na binibigay. Sabi ko, did I hear right? So, what are you doing? Stop it! Parang nilulubog mo yung sarili mo kumuloy. When Senator Grace po asked her, pwede baka paki-explain na lang kahit maiksi lang. Tungkol saan ba yung libro? It's in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. Tapos sa dulo, siya pala yung kaibigan. Oy, di ba meron siyang press con na sa susunod na kabanata, pag-usapan natin yung kaibigan. Pagtataksil Oh my God! She's not helping him! Pagtataksil na kaibigan. Akala ko fake news yan. I couldn't believe really she seriously said that. Pagtataksil na kaibigan, di ba? Nakakalat talaga yung PR. Imagine mo, tuturo mo sa mga kabataan yung pagtataksil na kaibigan. I mean, what the heck? Pero Taray Ronald, 10 million pesos ang books ni Madam ngayon. Ang laki ng budget. Tapos meron part dun sa book na na yung tunay na kaibigan, sa oras na pinakakailangan ay nandyan siya. Tapos biglang yung picture niya, Taylor Swift concert. Tapos may sinasapak sa Taylor Swift concert. Pero misa, favorite ko pa rin, isang kaibigan, nung parot, ni Kibaloy, at China. Sabi nung owl na dalawa. Isa naman, how to spend 125 million pesos. Grabe yung mga meme na yan. Tinanong si sa TikTok, di ko makala. Yung tinanong si Senator Trillanes, ano reaction nyo sa isang kaibigan? Isang kaibigan, sino yan? Si Michael Yang. Wow. Talagang binuksan mo yung sarili mo. Parang people couldn't believe, is she really saying? Diba? Lahat ka parang, wow, let's go. Diba? Grabe, pinagpiestahan na siya, no? I mean, this is Tapos marami pa mga botohan. Risa versus Sara. Yung botohan, talagang tambak eh, no? It's not even close, right? Diba? Nakita ko yung meme na ginagawa nila na yung pictures of parang Pinoy and Digong together, and then Risa showing support to Sara because of the Davao terrorist bombing. Parang, so, like,
Parang, I'm not sure how, di ba, Rona, di ko alam. May, yung common source natin, alam mo ang explanation niya, they're really not meant for national politics. Pang-local talaga. Feeling ko kahit sa Baguio sa amin, hindi Oprah yung ganun, pagtatawanan ka lang talaga. I mean, Oo, this diba? is like it's not even Team B, it's like Team D, Team Z. Magaling naman si Mayor Magalong. Di kaya nga, pag sa Baguio mo ginawa yan sa amin, pagtatawanan ka lang. Yung English mo pa lang, pagtatawanan yung grammar mo, yung pinagsasabi mo. Ang sinasabi ko din sa vlog parate, pag nung ito yung topic, kasi parang kinukutsa niya si Senator Risa na Right. 2 beses natalo, tapos pag nanalo, humingi pa ng tulong niya. Sinabi ko lang, isa si Senator Risa nanalo on her own. Wala siyang tatay na presidente. Yes, Wala good point. Diba, Good sarili point. niyang sikap, sarili niyang hard work. Wala nang unity, immunity. Tapos ganun niya, Pero inaano. talagang napaka-capital letter na non-sequitur no? Sobrang ewan talaga. What was that about? Do you think they could have a mental parang breakdown or parang nag-nervous breakdown to? Kasi there were parts dun sa press conference niya, binalikan ko parang napipikon na siya. Tapos biglang, pati asawa ko, ganyan, parang gusto niya magpabiktima, tapos biglang gumaganon siya, tapos biglang stateswoman siya. Parang meltdown eh. Oo, tapos, eto, kung kinalala ka, parang naging sikat, notorious ka dahil sa sapak ng ibang tao. Tapos biglang, yung rebranding mo, nagti-tree planting, isang kaibigan. May limit yung rebranding, di ba? Nagbabasa ng libro sa mga Yeah. bata. Yeah, kaya nga yung iba gumawa ng anime na buhaya na kumakain ng parrot. Diba, grabe, pinagpiyasan na naman ng tao, di ba? Isang kaibigan, at buhaya at At simula pa lang yan. I'm sure. Simula pa lang yan. I mean, my engagement are up 20 times on Facebook. I'm telling you, like all-time high. And I cannot even believe it. Like, there's too much material. Like, relax. I mean, let me process this. Speaking of too much material, just when finally may time ako, ipopost ko na yung bagong album ni Alice Go na yung bagong album niya na tawag doon, yung bagong album niya na The One That Got Away. Biglang, shucks, nahuli pala. Nasira yung meme ko. Oo, The One That Got, Totga, biglang, next, nahuli pala. Awanan, magawit tayo. Sa Catch Me If You Can? Ano bang papalitan natin sa album niya? Ano ba pag alam mo kay Alice umalis na si Go? Hindi, nakailang bansa na. Nakailang ikot Pero na dito, ASEAN lang ginawa niya. Nag-Olympics siya eh. Nag-Malaysia, Singapore. Bakit hindi siya kaya mag-China? At ang nag-inform sa ating Bureau of Immigration, Indonesia. ibang bansa. Oo. Ibang Bureau of Immigration nag-inform sa atin. Ganun, kaya siguro galit na galit si President Bongbong. Oo. Heads will roll, di ba? Kaya tayo. Dahil as far as our government institutions are concerned, hindi pa nakakaalis. No? Even si Michael Yang hindi pa nakakaalis. A month ago, pinag-usapan na namin So sabi ng lawyer niya, dito pa siya. lawyers, maniniwala ka ba sa hindi lawyers? na lawyer ni May mga Kibaloy. pictures na Ano ba sila ng lawyer ni Kibaloy? Hanap buhay ng mga lawyers. Yes, Mark, you're saying. Di ba may mga pictures na yung si Alice Go is really nasa abroad? Pero yun nga, paano ba nahuli itong dalawa? Sino yung kapatid niya, si Sheila Go, Waping. At saka yung bata ni... Sila Wasi. si Cassie Leong, Yung ex-human rights lawyer. si Whirlwind. Yung kasama niya sa PAGCOR, no? Correct. Yung nire-represent niya. Imagine, di ba? Gano'n ka, Papunta na tayo sa exciting part. Oh. anong pwedeng i-reveal? Hindi ka na naman itong si sinama, Cassie? Mark. Oo. Hindi ka naman sinama sa travels. Sa travels, hindi ka naman sinama, Mark. How I do you think yung feel? sa Sheila, may mga lumabas na mga before, merong mga ilang kumpanya, pinapangalan doon kay Sheila eh. Nakita ko yung merong mga, parang nagiging dummy siya minsan ni Alice. Yun yung mga lumalabas sa TikTok and sa online. Pero itong si Cassie, ito ang maraming alam. Ito ang involved talaga dun sa operations nung Siya yung lock to the puzzle, no? So, siya yung pwedeng, yun nga, Saka sinabi, bata, bata yung si... di ba? Paano yan? Cassandra. Bata in 20s eh. No, Gen Z. Kasing edad mo lang. Wow. parang nalilink yung Kapas tsaka yung Bamban na Galing. yung dalawa is talagang link sa isa't isa. Yeah. Because it's triads eh. Yung mga triads, integrated sindikato operations. yan eh. Oo. Kaya nga, maganda yung ginawa ng Congress na
yung Pogo, yung human trafficking, yung drugs, yung EJK, ay Quadcom. inuugnay-ugnay. Oo. Dahil usually, magkakaugnay yan. Kaugnay talaga. Magkakaugnay talaga yan. Yung sa Oo. quad, Parang never quad na- nangyari. Wala akong sinasabi na kaugnay yung Duterte government. Wala akong sinasabing ganun. sinasabi, oo. Sinasabi ko, itong mga Usually. sindikato, magkakaugnay. Mark, no? Mark, ang tawag ko dyan, supra committee. Supra committee. Yan ang pinaka supranational. Ang daming mga layers. And, I mean, Kaya barbers. baka nalilito na rin si Vice President. Ang dami Oo, nangyayari. ang dami nangyayari. Kapatid, She mentioned that, sabi niya. tatay, asawa, Spokesperson. Let me Dati. rebuttal, that's the politicization. That's the politicization of our... Lalo na yung mga reklamo niya, yung nakunan siya ng video sa airport, CCTV. Wala naman palang CCTV doon sa lugar na Banda yun. yun. Oo. So, private Oh, individual. private kumuha. individual pala So, ang biktima kumuha, na naman sila. no? Parang So, biktima parati mga Duterte, no? Parang... Bakit ganon? Baka walang maniwala. Meron naman siguro, Oo. meron naman siguro. Parang Meron. ako, pag sinabi ko, biktima ako, hindi ko walang maniniwala. Hindi ako maniwala. I mean, wow, that's great. Pero let's be honest, medyo may problema talagang Marcos administration. Kiboloy at large. Teves, hindi ko na, nakabalik na ba? Hindi pa. Bantag, yung Oo, ano namin, Bantag. Cordillera. Oo, Ano, oo. akala ko iti 3-in-1 package din nila. Oo. Tumakas pa si Alice ko, yung Indonesia pang tumulong sa Michael Yang, no? Yeah, Oo. so, diba? Kaya galit na galit si Vivian Presidente. Paya siya. Diba? Sampal sa mukha niya eh. Dahil yung kanyang mga Bureau of Immigration, ang sinasabi, as far as we're concerned, Ayan na she's naman. still here. Ayan na naman She's tayo. still here, no? So, what does it mean, Ron? Marami silang nabayaran kaya nakakalusot sila? Or they went through, I don't know, Catanduanes or somewhere else? Could And, be all of the above. Hmm. No? Sinasabi nung BI, baka sumakay ng private plane. Kahit naman ang private plane, Dadaan ka pa rin, kinakailangan oo. puntahan ng BI yun. Authorization, Kinakailangan puntahan ng customs yun. No? So, hindi excuse yun. paano ko yung No? narco style? Yung Backdoor. nagko-fly, na back, exactly. Malaysia. Yung narco Ay, style. hindi, iba na Mindanao. yun. Special ops na yun. Pero, Special ops, pero sa no? Pilipinas, private Hmm. na Hindi, kung triad yun, special ops talagang gagawin nila, di ba? yes, pero pupunta pa rin yan sa mga airport eh. At may record Eventually, ng mga airport, yung BI at saka customs, etc. So, hindi yan pwedeng mangyari with impunity. Unless they have their own airport. Unless Yeah, meron yeah. talagang enablers. Yeah. Unless meron talagang mga binayaran. At yun yung pinapahiwatig ni Right. Presidente Bongbong. Diba? Si Alice Hindi niya sinakyan yung mga paliwanag ng kanyang mga tao. Palusot na yun, Oo, eh, yung mga palusot. palusot hindi siya naniwala. Kaya sinasabi niya, heads will roll. Napahiya siya dahil para sa kanya national security issue ito eh. Oo. Pero mo nakialam siya, naglabas siya ng statement Pahiya tungkol siya dyan. eh. Diba? After Pogo ban niya, big Yeah. speech niya. Mark, you were saying? Pero, sila Alice, ba't di sila, pwede pa silang umuwi ng China? Or, Baka hindi ganun Stateless na kadali. sila. Baka hindi Stateless. ganun kadali dahil mismo yung Pogo kasi ay banned ban sa China? sa China. Patay din Unless sila doon, no? sila ay assets ng Chinese intelligence. Pwede. Double agent. Ibig sabihin, double agent sila. Nasa triad sila, at the same time, sila ay Infiltration, intel. oo. Pero I doubt Mukhang that. hindi. Oo, Kasi kung I doubt dapat, that. nasa China siya dapat Oo. ngayon. At hindi siya mahuli. Oo. I don't think mahuli ka agad yung assets ng At China. saka, eh. ang Oo, mga may influence gumagamit ng ng China. mga triads ay mga high Communist Party officers lang. Commissars. Hindi yung mga Yeah. small, hindi yung mga masyadong bata. Dahil sila Alice Goo, sila Cassandra, mga front yan eh. Oo. Mga front yan eh. Hindi yan yung nagpapasya. Diba? Yan yung ginagamit yung mga pangalan. Pangalan. No? Oo. So, ganun Parang lang. ano lang, So, cannon fodder lang. Hindi, oo. baka hindi pa rin talaga siya spy triad mule. lang. Oh, yun, ano naman tayo, medyo delikado na. Papunta naman tayo sa X-Men discussion. Speaking of, well, Ito. Baka no, makasuhan yun. Deadpool, Wolverine. well, yeah. Wait lang. Ano yun? What the? Oh, sabi ko, siya. Oh, ito, latest development sa... Naririnig ko lang. Wait lang. Mark, mukhang the ex-human rights lawyer ay medyo delikado na. Baka papunta sa ex-lawyer, papunta sa Oo, sabi ng oo. PAO, kakasuhan namin yan. Oo, Siyempre, hindi kakasuhan. naman sila magsasalita ng gano'n. Kung walang walang hawak. Oo, walang hawak. Diba? Tapos si Congresswoman Luistro yata, yung pagsasaltaan niya yata, medyo Ganun papunta din. sa disbarment. Oo. Medyo yun At yung, mukhang... She's the rising star, no? So we should interview her. We should invite her here. Yeah. Let's Mukhang- invite Congressman At Luistro. mukhang sooner than later, ay lalabas yung pangalan ng ex-human rights lawyer dito sa Quad. Oh,
Supra. So, Ay, susunod magugustuhan siya yan. ng Pag Supra, Oo. Supra Oo. committee, Oo. pupunta siya So, kaagad. kawawa naman si ex-President Digong pag Wala siyang pumunta siya sa lawyer. ICC, wala siyang lawyer. Oh. Dahil sabi ni ex-human rights lawyer, siya lang ang pwedeng humarap sa ICC. Kasi siya lang yung certified siya to lang ang argue before the certified court. na ano. Na ano? Supra lawyer. yung mga Okay. ganun na- Kala ko ako nung certified. Hindi, kasi hindi pwede kahit sino eh. Dapat merong process yan na to be a lawyer to argue before the... Hindi basta Hindi pwede yung basta-basta. abogado ka So lang yabang pwede yung yabang niya, siya lang daw, but actually hindi lang siya yung sa Pilipinas. There are a number of others. But in fairness, I think he's one of them. Pero nag-agree ako na certified siya. Oh. Yeah. Okay, may advertisement ba tayo? Certified siya Alaksan. sa ICC. Yun. So, Mm. so no, but Ronald, do you think that Pebbles, sorry. Bato, panic moding and all of that because he's also getting information, there are leaks coming in. Definitely. Imagine mo, mag-organize ka ng Senate hearing. Na i-block ang ICC. Kayong dalawa ni Bato Oo. para i-block ang ICC at para investigahan. Ni Bongo, you mean? Si Bongo, yeah, no? Bongo. Na investigahan itong ginagawa ng Quad, Right. no? Pero mo, parang i-investigahan mo yung sarili mo. Panic yun. Panic time yun. No? Desperate moves na yan. Oo. But something, ikaw Mark, di ba? You're the first one who pointed this out. You said, ang galing ng mga hearings sa Congress, lower house. Which is something very weird kasi usual idea is that Senate is like the embodiment of fiscalizers, yung Congress, yung mga katrapuan. But actually, kung titignan mo yung hearings ngayon, Tatapang mo sa Congress. ang gagaling. Tapos puro mga abogado, magaling. Eh yung sa Senate mo, urge. Tapos yung si Jinggoy, nagkalat na naman siya. Kahit- Pinagalitan pa niya anak ni Mulak na biktima. Parang, Kahit yung kay VP what the heck Sara. was that? Yeah. At saka ang problema kasi sa Senate, meron kasi diyang mga dahil nationwide yung kanilang constituency, Yeah. nationwide yung boto na kailangan nila. So, tinitimpla nila. Yeah, parating Itong mga templado. Duterte ba, meron pang boto Oo. na madideliver Hindi sa mo akin. ma-eliminate. No? Di ba? Yung Kaya lagi mo parang sinasabi. ano, si Senator Oo. Risa lang nagsa-stand up kay VP Sara. Exactly. Diba si Senator Grace hinayaan niyang mag-MMK Yeah, exactly. si Oo. Sara. Kung ibang tao 'yon, Excuse kung me, hindi ipapatayan ng That's mic a, yun eh. but that's a very good point Mm. na traditional argument against congressmen is parochial, lit ng jurisdiction, walang pake sa national interest. Yung senador, dahil now we're saying because medyo may takot sa backlash from Vismin and Duterte, the deep south, Lalo na election is. solid south, exactly. Medyo mag-ingat ka. So weirdly, yung mas malaki ang jurisdiction, yun yung medyo mas masyadong timid. While yung safe. play safe. While yung nasa Congress, walang pake. Anong gagawin niyo Sa Congress, ano namin to di ba? Tsaka, hindi ko matatanggal Very sa good probinsya point. namin. Tsaka Very good for a point. while, meron kang mga 8 hanggang 10 na hindi mo sigurado kung sila ay pro or anti-Duterte. Right, Di ba? right. For a while. May fluidity, di ba? Ngayon lang medyo nabawasan yan dahil merong midterms. At yung mga nag-pro Duterte ay kinakailangan sumama sa administration slate para makasiguradong manalo. Pero before yan ay nakikita mo yung mga bilyar ay defending Kibuloy, di ba? Nakikita mo, Yeah, nakikita mo yung mga Cayetano na matagal kasama ng mga Duterte na nag-hesitate, di ba? Nakikita mo yung si Amy na very active na kahit mag-isa na lang ako, hindi ko iiwanan ang mga Duterte. Parang si Bato nung sabi niya kay Mig Zubiri na to the ends of the world. Tapos biglang bumonto sa kabila. Tapos si Francis Tolentino, hindi pa kumakalas noon. Just to be clear, Francis Tolentino was the Ronald Llamas of Digong. He had exactly the same position, right? Political affairs. He was you of Digong, and now he's part of the admin slate. So Pero doon lang nagsisimula yung pagka-similarities. doon Doon lang sa position. Linawin lang natin. Pero tingin ko nga sa Kongreso, kung yung OVP na budget ay ganyan kabusisi ngayon, paano pa kaya pag sa Kongreso yan? Paano kaya ako sa Kongreso Ba't yan? ikaw sumasagot, iba yung kausap? Feeling, siya yung senador na pinalanan. Si Martin, like, Senador de bakit ka sumasama? Wala, dito ka. Okay ka, Marka. Mamaya may girlfriend na ibang tao, mag-aad ka rin. Fellow biker ko yun. Fellow Alam biker ko. ko yun. Sabi nga nila, gusto ka nila sa kabila eh. Kaya ako gusto ko mag-bike din. Sorry, Mark, go ahead. Pero, nagtaka ko, bakit kayo sumasama? Paano pag hinimay na yung ng Congress yung OVP budget? Yun. Gaano katiga sila? Hindi, Zero budget. Kanina nga guest namin si Heidi Mendoza, no? Sabi ko, commissioner, no? COA commissioner. Sabi ko,
si Ed Lingao tinatanong doon sa libro. Ako tatanungin ko, yung unang tanong ni Senator Risa, may 2 billion budget ang Office of the Vice President. Right. Ang sabi ni Senator Risa, no, malaking bahagi niyan ay duplication ng ginagawa ng ibang ahensya ng gobyerno. Halimbawa, 600 million ginagawa na ng DSWD, 150 million ginagawa na ng DOLE, several hundred millions ginagawa na ng DOH, etc. etc. Transportation. Sabi ko, pwede ba yan? Sabi niya, without seeing yung detalye, sabi niya, hindi. Sabi ni, Medyo muffled na. Okay. sabi ni Heidi Mendoza, although nawala yung signal niya, kaya hindi natuloy yung discussion. Pero yun ang offhand na sinasabi ng isang former commissioner ng Commission on Audit. Tingin nyo, how low will it go? Maraming gray areas Tingin nyo, yan. from 2 billion, magiging ano ending yan? Will it be 700 parang kay Lenny o lower pa? Hindi, ang problema kasi, will other senators follow the example of Risa? Sa ngayon kasi si Risa lang, at to some extent si Cheese Escudero. Si Cheese lang yung nagsuporta kay Risa. Sabi niya, walang masama doon sa sinabi, doon sa tinanong ni Senator Risa. Function yan ng Senado. No? Siya lang yung nagpumusisyon ng ganon. Right. All the others tahimik. No? All the others tahimik. No? But okay, I see the argument na if admin wants to go for it or BBM or whatever wants to go for it, this is your best chance because may leverage ka on the senators, especially re-electionists. But what about, okay, so it applies to Cynthia Villar because yung anak niya ngayon tumatakbong senator. But what about Grace po, for instance? She's on the way out, she's looking at how to keep in the game so that in 2028, she's number 1 sa service for vice presidential in 2028 for Pulse Asia. So what about those senators? Paano mo sila may hikayot na sumama sa impeachment of Sara if ever? I mean, what is the leverage of the administration on those kinds of people? Tingin ko yung mga ganon ay malinaw na puposisyon yan dun sa gusto ng administrasyon. No? Kahit ngayon ay sinusubukan nilang i-manage yung kanilang presentation. Right. Pero bottom line, Yeah. alam mo kung saan sila pupunta. Parang Kaya- si Mig Zubiri noon kay Kibuloy. Kunya, ganun, but end of the day. Kaya nga ako, bottom line, 4 yung matitira. Bottom So line. it's Bongo, Bato, Aimee. your favorite, ano. Yeah. But Aimee is, so now you have the Senate slate na 12. Totoo ba yan? Andiyan ba si Aimee, Hindi yan, hindi Tito yan Soto, totoo. Pacquiao? Una, nagsabi niyan si Aimee. At si Ah. Aimee ay hindi insider. Oh, Definitely not definitely hindi siya decision maker. Kaya nga, pag sabi ni Aimee, sagot kaagad ang Partido Federal, sagot kaagad ang Lakas NUCD, sagot kaagad ang Malacanang, hindi totoo yan. So sinong hindi Oh. sure dun sa 12? Tingin ko may mga 2-3 na hindi pa But sigurado. Erwin mukhang pwede siya mag-admin. Mga well, that's an important one. if you get Erwin. Ang pinagdedebatihan pa Si dyan, Abalos. si Ben Tulfo. Yan, Yun, malabo pinagdedebatihan yan. pa. Medyo mahirap. Si Abi Binay, pinagdedebatihan pa yan. Tapos ako hindi debate yung kay Abalos mas yung winnability. Hindi, yun nga, in a sense Oh. that will he still run? That's my Yeah. point. Yeah, so may mga 2 or 3 na hindi pa sigurado. Kasi if Ah. Abalos runs, who will be the DILG secretary? Malaking position yan. O Hindi, Nasan, I don't know, someone like Hindi, that. kaya nga nagtataka ako na bakit niya gustong umalis sa DILG? I-risk yung ganyan na position. primus inter pares ka, Yeah. almost little president ka, tapos dito sa Senate, ang layo mo sa survey. Kahit na ipagpalagay mo na kasama ka sa admin slate, medyo malayo yun, no? Dahil masyadong masikip. At yung brand mo, no, parang wala kang malinaw na brand Na anong brand ng Hindi, Abalos? nag-ano siya, the Dark Rider? Ano yung show sa GMA? Di ba may ganyan siya? Sa Black Rider. Oh, sa Black GMA. Rider, yeah, something like that, I right? think pangalan din niya yata yung ginamit niya. Oh, exactly, di ba? So parang, that's an effort, at least the guy's trying. Kaya tingin ko, Dalito Lapid, Di ba? And style Lito of Lapid election is still there. campaigning. Oh! By the way, when Lito Lapid became senator, we were wondering like, wow, this is it. And then Bato won, like, wow, that's. And then now you have Robin Hood Padilla with like nag-meltdown ng ganyan. Bong Revilla. Well, actually, Bong Revilla, parang in retrospect, he looks okay pa. At nag-top siya noong 2010, di ba? So, ano yun, Ronald, spaghetti pababa ito? Or like, these are just variation on the team? I mean, what the heck is Robin Hood Padilla doing? He's making a, I mean, what the heck was that? Diba yung huli niyang encounter kay Lorna Capunan, di ba? Grabe. Oo. She looks strong. Oo. Suddenly, she's senatoriable now. Kahit ako, hindi ko naisip na he would go that low Diba? Like, what the heck is he doing? Parang sumagat ka na, tapos hinuhukay mo pa. Yeah. Parang gusto mo Like, pa. grabe yung comments, Oo. pare. Like, he's the most, like, bashed senator in the history of the Philippines. I've never seen. Talagang matindi yun, ha? Sobrang meltdown. Sabagay,
matindi rin tong kay Vice President. So, ano yan? Habulan na? Habulan. Race to the bottom? medyo may spaghetti, medyo spiral. And baka it makes sense kasi medyo ano siya ni Sarah, di ba? Oo. I mean, his idea was to beat Sarah's Pero kasi, VP. here's the Yeah. thing, kung mawala sila Bato, sila Bongo, Siya si na lang Sara, matira. siya matitira. Kaya sabi ko, siya yung offer ng left VP. sa kanila. Hindi siya na yung nasa harapan, di ba? Tama. Pero Roland, what is your Masabi, intel? disas- Yung ano sabi ng informed source natin, bakit siya nakabigote pa rin? Akala ko it's for a movie. Mark, ano ba? Bakit siya naka ano, yung makabayan na ganyan? Gringo Nasan movie. So, So hindi pa niya nagawa. so yung He's Bigote, still in ano, the- like, different movie. Ano siya, yan. method acting ba tong Oo, tao? pero yung Gringo Nasan. Urge. Yung urge. ERJ. Yung urge po. Like, Kausapin ko si Gringo na baka gusto mo maghanap ng ibang Sir, artista. medyo baka pagtawanan lang yung, I mean, pupunta ang tao, pero pagtatawanan lang nila. Baka Yeah. maisip ng mga tao habang pinapanood yung kanilang pagharap ni Lorna Capuna. Ayun tayo. Na- Si Madam ang pogi Oo. ngayon, di ba? Ay, Oo. sabi nila si Gringo. Galing, Urge oo. din naman. Hinihintay ko nga sabihin ni Lorna, kiss-kiss mo na lang sa pader. Grabe. Grabe talaga yung nangyari ng ganun. Now, going back to the Senate race, so how is it looking now? Is the grand coalition thing still possible? Some members of the opposition still being guest candidate of that? I mean, if you're mentioning na hindi pala finalized, Baka sumisikip, baka may nahihirapan dahil halimbawa, bakit po hindi sasama si Ben Tulfo? Number 2, number 4 sa ratings. yeah. Di ba? Mm. Oo, yun yung magiging problema. Tapos si Abby ay nandun sa ibang survey, pasok sa 12, sa ibang survey, nasa bingit. So, She needs that jump and she's viable if she gets that may jump. pagka-winnable. So, Yeah. medyo baka The ship has sailed. sabi nga ni Senator Trillanes, baka mahirapan na. At this Ikaw, Mark, anong basa Possible mo? for iniisip ko nga, is it possible for Malacanang to also have secret candidates? Meron silang official 12, pero meron silang sinusuportahan pang iba. Of Para at course. least, kahit ilan doon ang manalo, sa akin Of pa course, rin. sabi ko nga kahapon sa isang interview sa Politiscope yata yun, sabi ko ay, halimbawa si Amy, no? Hindi yan boboto sa impeachment kung di ba makakaroon or conviction. Tapos yung statement niya still stands na kahit mag-isa na lang siya, hindi na iiwan si Sara at saka si Digong, no? Tapos ngayon nasa admin slate siya. Tingin ko walang choice ang admin dahil Marcos ang kanyang apelyido. Pero in terms ng sa sample ballot, sa usapin ng special ops, Underground. hindi siya Pag nakakasiguro. Tulfo na yung Hindi siya nakalagay naka- dun sa- Biglang lumilitaw yung ibang Oo. tao, di ba? Yun yung ibig sabihin ng possible na Yeah, secret. yeah. Ikalawa, siyempre galit din sa kanya ang mga Duterte, lalo na si Baste na dati pa siyang binabanatan. Oo. Si Panelo na dati pa siyang binabanatan dahil Right. nasa admin ka eh. Nasa admin slate ka eh. Correct. So baka ilaglag siya pareho, baka tamaan siya. No? Right now, obviously, Mark, what is your read of itong branding or whatever, yung friends na ginawa nung opposition, yung naka-white sila doon sa bahay, kind of middle class vibes, cool, gana. What is your iba, read? yung marami tayong narinig, ayaw talaga. Sa akin hindi ako ganun ka hindi ganun ka Skeptical. hindi ganun ka negative about it. Wala lang, parang it won't get votes pero hindi din naman siya nakaka-damage. Pero sa akin sinasabi ko din to, parang naging guest natin si Senator Bam nung di ba? Sa isang last episode, yeah. Pero baka it would be better na yung branding nila is hindi magkakasamang tatlo Kung ako personally Kasi si Chel parang iba yung vibes, iba yung kay Bam, di ba? ako speaking from someone na immersed sa mga bumoto sa Unity. Right. Kasi pag nakikita na sila Wait, Mark, what does that mean that you're immersed in? Kasama ko sila para Yeah, you talk to them. Yeah, vlog ko and all sila yung Yeah, nanonood. I know. So kapag for the three of them na may makapasok, kailangan nilang kumuha ng mga bumoto kay BBM nung nakaraang election Right. So pero pag unity team ka, tapos nakita mo silang tatlong magkakasama, it brings back a lot of emotions It brings Trigger. back Hindi, tsaka Mark, mahalaga yung sinabi mo. Hindi naman sila ibobotong tatlo Iboboto sila individually. So dapat meron silang kanya-kanyang peg, di ba? Yung kumbaga hindi naman iboboto ang tayo, Chika Bam,
Chikabam. Hindi naman yun ang Chekibam. iboboto. Si Shell, eh. Chekibam, no? Iba, ang iboboto. Chikabam. Well, that's one way of reading it. Ang eh. ang iboboto, individual eh. So, ganun yung... But Ronald, of course, Riza has to still show that there's a united, genuine opposition. That's So how do you different. balance that? That's Na different, There's some, positioning as Pwede a... naman sila magsama-sama on the campaign trail eh. Mm. Ang sabi kasi ni Mark kanina, okay lang, hindi ko naman tinitingnan negatively, pero hindi siya Hindi siya nakakadagdag hindi ng siya boto. makakadagdag ng boto. Pero kung yung tatlo ay pare-parehong labas ng 12, kailangan nila ng makakadagdag ng boto eh. Oo. At hindi lang makakadagdag, dramatically Dramatic eh. makakadagdag. Medyo malayo yung kakabulin At eh. ilang buwan na lang. Oo. No? Ilang buwan na lang ha. Yun yung kailangan nila ng something dramatic at ito ay hindi yon. At kailangan nilang kumuha nga doon Mm. sa mga tao na last elections nagboto ng unity team. Kasi lagpas 50% yun eh, majority. So doon nila kailangan kumuha. So Pero for the Senate kasi, usually, hindi naman nagko-complete slate ang mga botante. Marami na yung Absolutely. 5. No? Marami na 8 yung maximum, parang sabi nila. Oh. So, ang binoboto, mas individual eh. No? Rather than a political party or a kwan. Kaya, dapat conscious sila ron at dun tumuon yung strategy. Diba? Dun tumuon. Dahil marami na yung isang tao boboto ng 5. No, so, Yeah. meron ka pang 7 na pwede kang makadagdag. Right. No? Last point, I know Ronald, you have to go. A lot is Yeah. happening. Local elections, Mark. What's the latest? Yung Isko paborito. has made it clear. ang update ko, si Mayor, meron ng bagong tiger, lioness. Oy, actually, cute ako doon. That's nice. Tapos yung may mga Chloe jokes, di ba? Oh, bakit si Chloe? Di ba may mga comments? Tumanda daw si Chloe. May picture sila ni Kaloy, di ba? Yun. So, kamusta? Kailan ba ako nandun? Last Tuesday, nasa City Hall ako. I was with the 17 councilors of Isko Moreno. Right. Okay? Umabot na sa kasuhan. So Oh, shucks. nag-file sila doon sa kasi yung Hall of Justice doon din sa loob ng City Hall eh. So nag-file sila doon hoping for a TRO kasi sila yung minority dapat sa council. Ayaw ibigay sa kanila yung minority leadership. Yeah. Yung- Nang bardagulan talaga, di ba? Oo, yung Ikaw, minority yeah. leader ngayon sa council ng Manila is yung kapatid ng mayor, ni Mayora. Right. So sabi, kasi parang before, token minority yon kasi magkakampi silang lahat eh. Right. Pero ngayong humiwalay na sila, dapat ibigay na sa kanila yung minority. Yung mga committees, understandable na aalisin na sa kanila, mapupunta na. Tapos nagreklamo nga sila because nagkaroon ng secret session kung saan tinanggal, hindi sila in-inform, nagkaroon ng session yung city council, doon sila tinanggal sa mga committee nila. And yung sa SK, kasi yung SK councilor, sumama sa grupo nila Isko, inalisan din nung kanyang committee at parang binrake up yata yung kanyang committee na ganun. Pero nakalagay pala sa batas na dapat that should be doon sa SK na councilor. So yun yung mga nirereklamo nila, umabot na sa kasuhan, umabot na sa TRO, Right. they're trying to get a TRO. So lalong umiinit yung laban. And si Isko kababalik lang from abroad sa Right. Sparkle, sa kanyang ano. At ayun, inaasahan namin na may bago. Sa 5th district kasi ang hinihintay nung side Ang dami palang layer. Para mas malawak ang Manila kaysa buong Pilipinas. At mas bardagulan sa buong Pilipinas. Bagong kakalipat lang kay Isko Moreno, si Amado Bagatsing. Yeah, Bagatsin pa. Yes. Matagal na kalaban. Mm. So ngayon sa slate ni Isko, kasama na niya yung mga Lopez na nakalaban niya Yes, nung na congressman last dati. election, Yeah. at yung mga Bagatsing nakalaban nila. Ibang klase. Yun. Tapos ang kalaban nila, yung mga dati Yan ang kakampi Game of ni Isko Thrones sa talaga. District 2 sa District 5. So talagang Grabe yung politics talaga sa Manila politics. umiikot-ikot lang. Well, Ron- politics is local. So. Yeah, I mean, is this a microcosm of the Philippines or this is more like Philippines on steroids politics? Like Of what? course, Gra- there's no political loyalties. Yeah, grabe no, grabe talaga no. Diba? But do you think Isko will hold this 70% or at least what we saw in earlier service? You think he'll keep that lead or keep it strong enough to make sure na despite not admin but Lakas CMD supporting the incumbent, right? Well, kung titignan mo yung tradition, it will hold. Pero you can never be sure. Yeah, grabe yung Manila Ang politics. tanong is may enough time ba yung mga
ano sa Manila to Right. cut dun sa ano ni Isko. Pero maraming mga lumalabas na mga pangalan na tatakbo pa eh. Diba? Right. Yung like kung nasabi ko na sila Rosmar. Yeah, yeah. yung influencer. Si Diwata, taga saan ba si Diwata? Quezon City yata umuwi. Nakita ko, tanong ko, Mark, meron ba diyang variable na involved itong Duterte-Marcos dynamics? Paano yung Bagatsing? Malapit yan sa mga Duterte. Wala. As in totally wala akong nakikita. Mm. Merong like yung ang isang who will probably run as mayor, yung Naida Angping, which is nasa Malacanang, malapit sa Pero Malacanang. natanggal na siya sa PMS, di ba? Hindi ko din sure kung anong pinaka Wala na siya sa PMS, Oh, bakante. pero ayun, Dahil so sa asawa. tapos itong si pati si Ronald curious na. Ikaw ang intel namin, sorry man. I know you're kind of biased, but in fairness, you're a good journalist. Oh. Hindi, syempre guys, si Mayora, Yeah. yung kasi yung mga lahat nung 5 of the 6 congressmen sa kanya napunta. Mga mga bata ni Speaker Romualdez na yan. So Right. syempre, pagdating sa mga ayuda, sa mga AIX na yan, sa mga Mas bubuhusan yun. mas bubuhusan. So yun ang mga bala ba? Yun yung Right. mga bala ni ano. What about the other major races, Ronald? What you're hearing about, Makati or Sa Las MBGC? Piñas may nakita ko nung isang araw eh. Nung umikot si Senator Cynthia Villar, yung tarpaulin, parang na-post ko saglit, tapos nakita ko eh. Parang meron na siyang slate eh. May slate na. Tapos I'm not sure kung congressman o vice mayor to. One is yung Carlo Aguilar, which is another pamangkin. Right. Oh my Pamangkin God. din nila. Ayan na naman tayo eh. Former councilor, tapos Right. baka siya yung congressman na iiwanan ni Camille. And the other one, dun sa tarpaulin, nakita ko, is former Vice Mayor Louie Bustamante. Right. So, yun ang, kumbaga medyo nabubuo na yung slate ni Cynthia. Ang tanong na lang, kung sa Congress ba siya May slate din o sila. mayor. May baby slate. Ang klase talagang Philippines. Oh my God. Next time, kailangan natin ng parang isang malaking matrix dito. Baby slate, big slate, proxy war, Proxy war. baby Parang proxy magiging war. Aguilar Civil War. Eh. Oo. Kasi may pumasok na bagong pamangkin. Right. Makati, kamusta Makati, Ronald? Alam ko paalis ka na eh. In Oh. relation sa Sige. sa nanay ng Nationalista Party, si Yeah. Cynthia Villar, mukhang sa Taguig ay parehong nationalista yung Maglala. Oh my God! Civil war! At Right. parehas Ibang class. magkamag-anak. No? Oh my God. At No discipline mukhang, whatsoever. At mukhang walang atrasan. Walang atrasan. For now, walang atrasan. So, Ronald, in retrospect, baka the Duterte era was like a break from... Kasi this is the normal, di ba? Parang mas magiging Di ba? exciting. Parang lahat yung eh. palo ni Duterte, lahat nakagaya. Ngayon parang, ganun, lahat ngayon dati ngayon. Oh my God, di ba? Parang back to ito yung normal natin eh. Kaya nawala ng pag-asang tao sa politika natin Kaya eh. dadami ang zona libre dyan. Oo, sa lokal. Di ba? Grabe, no? And what about the Makati situation? So you were saying Abby most likely kung makuha ng admin go na siya, no? But do you think her husband niya, di ba, ang magte-take? Husband din. Do you think competitive enough against Nancy? Right? I mean, Yeah. Nancy paalis na. Magpapatuloy yun. Yung Bartagulan Bartugalan sa na yan. Makati. Oh. And ano yung latest dun sa BGC? Di ba mga kaitaan na sila? Yun nga. Yeah. I think yung 10 barangay na hawak ni Abby Binay Right. will support a new candidate, Right. an alternative candidate. Who has to the best chance against to Lani. To the incumbent. Oo. Kasi Isa sila ba? ang kalaban eh. Isa na naman. Kahit na Cayetano rin yun. Oo. Isa na naman At yan. yung dating vice mayor ng Makati na vice mayor ay nandun naman kay Lani. Right. Right. And So I know. so This is crazy. si Kado, no, at Abby Binay, no, na parehong tiga Makati ay nasa opposite Grabe, side of poles the- sa Taguig. Ibang klase mga proxy war din yan. Last, sorry Mark, please bring that in. I just want to make sure hindi tayo Manila centric, no. Maybe a little bit discussion about Davao and other major provincial LGU fights that we have to also look forward to and the little things we know. So, is the Nograles really stepping up? Mukhang ang basa ko, Hindi, admin will still them up na. stepping up sila. Pero syempre, uphill pa rin sila. Mahirap eh. Because Davao is still basically land. Duterte. Lalo na kung si Digong lalaban. Oh. Lalo na kung si Digong lalaban. Sarah running? No, that's still too Well, crazy. napag-usapan natin dati yan na kung
makikita ni Sara na, seryoso ang impeachment. Papunta At saka na tayo wala dyan. siyang numero. Yeah. Ang kanyang logical move Preemptive ay resignation. tumakbo siya. Oo. No? Mag-resign siya, tumakbo siya for another position para pwede pa siya uling tumakbo. Yeah, Hindi, exactly. paano kung na-impeach siya, hindi na siya pwedeng tumakbo kahit barangay. Right, bro. So, Ikaw, Mark, you want to say something? Sorry, I caught you. I just want to make sure, hindi lang tayo purong Metro Manila, baka sabihin nila mga ilustrado tayo masyado. Ha? Sumukalokan? Oh, shoot! Mahabang usapan. Wait, maybe you want to tell me. Pero ibang topic na. Mark, maybe you want to tell me. Last 5 minutes, let's go. May ano ba? So, kamusta yung Caloocan? I saw you posting some stuff about Caloocan. Yun. To the degree that you can. To be honest, is tuloy-tuloy pa rin nga. Nagkaroon ng issue doon sa isang distrito nga with Parang lumabas doon sa utak yan. Yeah! Ikaw hindi nga napansin ng tao eh. Yung si Hindi, yun, ano nga ba niya? Ronald, ano bang on the record version na lusutan doon sa live ko? Ang alam ko, yung nag-recruit kay Sunny para mag-aksyon, ay umalis ng aksyon Oh my. at bumalik ng Liberal Party. Oh my. No? Bumalik na liberal. Oo. Well, Caloocan is outside Metro Manila enough probably. What about Cebu or other major cities? Ay, wala. Cebu. Boring yan. Boring yan, nothing. No It will be a ikaw. Garcia. Garcia Rama, di ba? Oh. Yeah. So walang laban tingin. Hindi, dahil yung pumalit kay Rama, Garcia, no? At mukhang hindi na siya aatras. Dinali. Yeah, At that's it. suportado siya ng governor. Yeah. Consolidated no? na. Habang si Rama ay dinudurog dahil identified sa opposition. Right. At least yung Duterte opposition. May last ako interesting din, pero Please. Metro Manila uli. Yung sa Pasig. Ay, of course. Man of the hour. Di ba may dalawang graph cases na At inaaway ni Vico, nakita ko yung video Oo, nun, yung mga may troll rally pa. Tama yung ginawa ni Vico, dapat ganun eh. Awayin Pero mo yung mga walang iya. walang kinabukasan. mahirapan talaga. Harassment lang yan. Harassment But lang. can you tell the people who didn't see the video, di ba, kinonfront ni Vico Soto in a suave way, but never firm, di ba? Nagkakalat kayo ng kalokohan. Can you tell our audience about that, yung mga hindi nakahuli? Kasi Yun. that's the brand of leadership I believe in. Dapat bardago lang kung kupal. Ay, sorry. Naka-receive sila, Vico. Arneo rin ba yun? Si Vico, Asog yan. Arnie. Compassionate. Compassionate. Na magkakaroon ng Newbelt. magkakaroon ng rally the following day nga dun sa kanila. So pinuntahan niya and nung kinausap na yung mga rallyista, it turns out puro mga taga Quezon City. Ibang klase parachuting na yan. Hindi sila maayos na sa script, hindi nila alam kung sila nandun. Gusto lang nila magpa-picture kay Mayor Vico tapos uuwi na sila sa Quezon City. Tsaka natameme. Ah? Natameme. Natameme. Buti pa nga sila, pinicturean tayo nga, hindi pa natin namin si Vico. Tapos kinausap niya yung in charge daw, di umano dun sa rally, dinisown niya yung mga taga Quezon City. Hindi na dito kami sa kabila, iba yan. Right. Pero sa yan, nagkataon lang, sabay kayong nag-rally na gano'n. Pero yung kalaban ni Mayor Vico is mapera talaga and Ay. using a lot of resources na. Pero ang gusto ko kay Mayor Vico, napapansin ko lang din sa Pasig, hindi niya pinipigilan na yung kalaban niya kahit gustong tumulong, gustong magbigay ng mga ayuda, parang nakita ko, wala namang Kasi you still help the people in you still fairness. have the people. Ibang klase siya, no? Ayuda, pagtulong, di ba? Hindi Okay lang yan. Yeah, porket kalaban mo sa politika, Mark, excuse me, rebuttal, that's a politicization of... Tsaka Arneo eh. Sa susunod na kabanata, pag-usapan namin ang pagtataksil sa Manila politics, sa Pasig. Basta ako alam ko sa Baguio, things were going good. So good that may nag-propose. Gusto niyo isama namin si Richard doon sa council lord sa Baguio kasi siguradong panalo Ayun. daw yung slate. Magka-artista pa ako kaya hindi pa ako ready. On that note, thank you very much everyone. Thank you so much mga ka-RRM. Thank you also sa mga kakupals doon sa nanood ng dalawang back-to-back episodes natin. Sana tuloy-tuloy ito. Thank you so much Sir Ronald Llamas for this wonderful conversation. Looking forward to catching up with you. Sige, takas ka na. Yes. Sige, mag-goodbye pa tayo na mabuti. Dito ka, Yes. Mark. Yes. Yan ang mahirap eh. In fairness impressive yung mga guests natin. Mark, you wanna come here? Medyo may ano pa kami, magandang ending kasi mukhang Magkikita hinahanap kami ko. ng previous guest mo. Oo, Ronald yung mga off the record natin Huwag masyado yung on the record. Yan. Parang
setup yun eh. Oo. Parang minsan nagdududa ako, kunyari lang, ay nakuha niya, hindi ko alam, hot mic, mga ganun, mga the moves ni Kuya. So Mark, that was good, that was good. That was a fantastic. Is there some last thing you want to say about your brand, Senador? What's going on? Abangan lang nila. Yun, no? Talaga. ito yung aking clothing brand. Yun. Ako naman, meron akong mga hindi kasama yung chest hair. Ha! Ayan naman tayo! Baka ibang negosyo ang papasukan natin. Okay guys, eto na, seryoso na. Thank you so much again for that fantastic discussion. Of course to ourselves and to our guest kanina. Looking forward to more conversations and thanks dun sa mga comments nyo. I hope mapatawad nyo kung may mga technical issues and all. Don't worry, there are like 47 other cameras here. Kailangan lang namin ng editor at konting budget para ma-edit. So baka naman. No, anyway, on this serious note, thank you so much for that fantastic discussion. As I said, gagawin namin lahat. So please continue to support. Mark, you want to tell your channels? How can people follow you? Models of Manila TV sa YouTube. Right. Tapos sa TikTok, Senador Clothing na. Yun! Yung gamit ko. Alam mo, branding. para ka palang Diwata, nagre-rebranding every 3 weeks. Si Diwata may bago na siyang Team Philippines at may boxing championship. Mabilis mag-rebranding to. Pinaano ko na to eh. Pina-trademark ko na. Ibang klase Oh, talaga, diba? mga copyright Tapos trade. maglalabas tayo ng mga line of kunyari, alcohol. Rabing alcohol. Ay, Rabi. Kasi, Ako Senador gusto ko Rabing kating alcohol, ko. Kating ko ang gusto. Paghugas ng kamay. Kating Ganon. ko sa chest hair. Baka ganun. Okay. Thank you so much. Ako naman, of course, please continue to follow us. We jumped, thanks to Cool Pals, from 632 ratings to 760 ratings in 24 hours. Wow, that's a 15% jump. Talagang Ilocano, alam namin na yung 15% jump. So thank you sa mga ka-Cool Pals for following us at walang yan naman, ngayon lang kayo mag-follow sa akin all these years. You missed me, pero bawi na lang kayo. Thank you so much. God bless and talk to you soon. Nervyoso na yung production dyan. Di ba, parang ang tagal nung goodbye natin. Models of Manila TV. Yun, Pag di pa go ahead bro. nakasubscribe. Thank you so much guys. Booyakasha. Ganda.